Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Department of Budget and Management maglalabas ng 1.6 billion pesos para punuan ang mga calamity fund ng Department of Social Welfare and Development at Department of Public Works and Highways. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nangakong tutulong ang gobyerno para iahon ang kabuhayan ng mga Aita sa Porac, Pampanga. Archdiocese of Manila iniutos na magdasal ng Orasio Imperata laban sa katiwalian. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines. Inaprubahan ngayong araw ng Department of Budget and Management or DBM ang paglalabas ng 1.625 billion pesos para punan ang QRF or Quick Response Fund ng Department of Social Welfare and Development or DSWD at Department of Public Works and Highways or DPWH. Makakatanggap ang DSWD ng 625 million pesos na gagamitin sa pag-preposition ng relief goods at pagpopondo ng emergency cash transfer para sa mga pamilya sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. 1 billion pesos naman ang mapupunta sa QRF ng DPWH. Ang Quick Response Fund ay pondong inilalaan para sa pagbibigay ng agarang tulong sa oras ng mga emergency tulad ng kalamidad at epidemya. Maaaring humingi sa DBM ng replenishment ang mga ahensyang 50% na lang ang natitirang QRF. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabilis na makakapag-abot ng tulong ang mga ahensya ng gobyerno sa mga biktima ng kalamidad tulad ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu noong Martes, na unang iniutos ni Marcos sa kanyang pagbisita sa Bogo City noong Huwebes na maglalabas ng 375 million pesos na pandagdag sa calamity funds ng Cebu. Samantala, humihingi ang Department of Economy, Planning and Development or DepDev ng budget na 15.34 billion pesos para sa taong 2026. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, gagamitin ang naturang budget para palakasin ang mga hakbang ng gobyerno sa disaster risk reduction alinsunod sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Bahagi ito ng pagmomonitor sa mga mahahalagang infrastruktura at proyekto at pagpapalakas sa mga programang maghahanda sa mga komunidad sa pagtama ng mga sakuna. Mas malaki ang hinihinging budget ngayon ng DepDev kumpara sa 13.36 billion pesos na nakuha nito ngayong 2025. Nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga komunidad ng Aita sa Porac, Pampanga na iba yung suporta mula sa gobyerno para mapaganda ang kanilang mga buhay. Sinabi ito ng Pangulo sa isang seremonya sa Katutubo Village kung saan pinangunahan niya ang pamamahagi ng livelihood assistance mula sa Department of Social Welfare and Development or DSWD. Binigyan ang mga Aita ng 60 kalabaw, 30 kariton, mga gamit sa pagsasaka at tig 10,000 pesos para sa 1,200 na benepisyaryo. Ayon kay Marcos, patuloy na tutulong ang gobyerno sa komunidad na guminhawa ang kanilang mga buhay. Sa ilalim ng pag-abot programa ng DSWD, makakatanggap ang mga benepisyaryo ng tulong pangkabuhayan, trabaho, paglipat ng matutuluyan at psychosocial support. 127 na Aita na umaasa sa pagsasaka at pag-aalaga ng hayop ang na-reintegrate para maging benepisyaryo ng DSWD. Bahagi rin ang programa ng layunin ng gobyerno na palakasin ang agrikultura. Samantala, namamahagi si Pangulong Marcos Jr. ng mga brigada backpack sa mga estudyante ng Katutubo Village Elementary School. Nakatanggap din ang eskwelahan ng 2 Starlink unit para makakonekta sila sa internet.
Nanawagan ng Archdiocese of Manila sa lahat ng simbahan, kapilya at dasalang bahagi nito na obligahin ang kanilang mga deboto na dasalin ang Oratio Imperata for Integrity, Truth and Justice bilang panawagan ng bayan laban sa katiwalian. Sa isang pastoral letter, inuutos ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula na pagtugtugin ang mga kampana tuwing alas 8 ng umaga simula ngayong Sabado ang simula ng Oratio Imperata. Dadasalin ito kapalit ng panalangin ng bayan or prayer of the faithful tuwing banal na misa. Ayon kay Advincula, ang Oratio Imperata ay panalangin sa Diyos para sa katarungan at pagkondena at paghingi ng tawad sa kasamaang dulot ng katiwalian. Pagpapakita rin anya ito ng pag-asa, pagmamahal sa mga Pilipino sa bayan at pagtitiwala nila sa awa at katarungan ng Diyos. Inilabas ni Advincula ang pastoral letter sa gitna ng investigasyon sa umano'y katiwalian sa mga flood control project ng gobyerno. Kinondena ni Advincula ang pinsalang dulot ng katiwalian sa lipunan, dignidad, moralidad at espiritualidad ng mga Pilipino. At sa balitang pangkalakalan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng Farm Fresh Milk Plant sa San Simon, Pampanga. Ginanap ang ribbon cutting para sa Farm Fresh Milk Plant Building 2 sa Global Asiana Business Park 2 sa San Simon. Ininspeksyon din ng Pangulo ang mga pasilidad ng Building 3. Inaasahang magpo-produce ang dairy farm ng 32 million liters ng pasteurized milk at mahigit 2.4 million liters ng yogurt taon-taon. Sa isang talumpati, sinabi ni Marcos na umaasa siyang mapapaganda ang produksyon at supply ng gatas sa bansa sa tulong ng bagong dairy farm. Mababawasan din anya ang pag-import ng bansa ng gatas at mabubuksan ang mas maraming trabaho at kabuhayan. Binigyan diin niyang mahalaga ang gatas para mabigyan ng tamang nutrition para sa paglaki ng mga bata, gayon din sa produksyon ng pagkain. Nagpasalamat naman si Marcos sa Farm Fresh Milk Incorporated sa pagpapalakas ng produksyon ng dairy products sa bansa. Samantala, nag-alok ang Social Security System or SSS ng calamity loan para sa mga miyembro nitong biktima ng lindol sa Cebu at mga nakaraang bagyo. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Marcos Jr. at Finance Secretary Ralph Recto na bigyan ang agarang tulong ang mga naapektuhan ng lindol at masamang panahon dulot ng bagyong Mirasol, Nando at Opong. Ang calamity loan na ito ay may mababang interest na nasa 7% per annum. Makakapag-loan naman ng hanggang 20,000 pesos. Maaaring mag-apply ang mga SSS member gamit ang kanilang My.SSS account. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. At eksaktong 83 araw na lang ay Pasko na. Atin tandaan na pagkatapos ng unos ay may naghihintay na bahaghari. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.